Hello mga mahal kong Taurus! Welcome back sa ating channel. Once again, this is your Tarot Sage JP, your Fortune Whisperer. Ako si Che. So, it's been a while mga mahal kong Taurus na hindi po tayo nakapag-upload ng ating reading sa kadahilan ng napaka-hectic po ng schedule natin sa ngayon. Dahil straight po akong night chef and at the same time, pinagsasabay ko po yung aking pag-aaral para sa panibagong lisensya sa pagiging isang caregiver dito sa Japan. So, kaya ayan, pagkatapos ng trabaho, aral, no, may lesson po kasi kami. And then, every Saturday, lesson uli, no. So, kaya wala pong tayong time, no, sa read ng inyong reading, mga mahal kong Taurus. So, ngayon lang kasi nabigyan po tayo ng 2 days day off, 2 days Yasumi. Ayan, so, Kyukara hasta made, or ibig sabihin ngayon hanggang bukas ang ating day off. So, kaya nagka-time po tayong mag-read ng inyong mga baraha. So, guys, paalala na ating reading, ito ay general. So, hindi po ito personal reading. Kaya, hindi po ang lahat sa atin ay makaka-resonate, no? So, ano yung lagi kong sinasabi, na kahit ano pong ganda ng baraha na pinapakita sa atin ni universe, no? Yung mga messages, kung hindi po para sa inyo, ay hindi po talaga tatama sa inyo. So, wag lang po tayo maging nega, kasi wala pong maidudulot yan na maganda, no, sa atin. So, maging positibo lamang po natin. Then, kunin nyo lamang po yung sa tingin ninyo na sa inyo, na para sa inyo, and leave the rest behind para sa iba. Okay, guys? So, kukuha tayo ng 6 na card, no, and your bonus card. So, kahit na late tayo, medyo late tayo kasi 15 na ngayon, ang reading natin ay para sa buwan ng July. So, hahabol tayo. Titingnan natin ang magiging message ng universe sa inyo, mga message ng tarot cards para sa inyo. So, mag-aas tayo kung ano yung mga makikita or ipapakita sa atin, no, ni universe, ng mga mensahe para sa inyo, mga mahal kong Taurus. My favorite zodiac sign, which is Taurus or ano pa. Okay, mag-i-start tayo, guys. Yan. Mga mahal kong Taurus. At sa mga hindi pa po pala ko subscribers, please, iniimbitahan ko po kayo na do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Okay, let us start, mga mahal kong Taurus. Yan. Medyo busy lang po ang inyong lingkod. Kaya, hindi po tayo nagkaroon ng time. So, ang reading natin ay para sa lahat ng mga Taurus na nandyan. Kahit saan man po kayong lupalip ng parte ng mundong ibabaw, ang reading po ay para sa inyo, mga mahal kong Taurus. Ayan. Okay. Kuha po tayo ng 6 cards, okay, and 1 bonus card, no? Okay, your first card, Knight of Coins. Wow. Kuha muna tayo ng stand nyo, guys, no, para makita nyo. Knight of Coins, Queen of Cups, Page of Swords, okay, Two of Coins, your Ace of Swords, wait lang, guys, and 8 of Coins. Ayan, 8 of Coins. Okay, usog ko lang to, guys, para makita niya. Okay, usog tayo natin tong ating mic. Itong mic hindi ko ginagamit. Yung ginagamit ko kasi ngayong mic ay itong mic kasi, guys, ginagamit ko lang no pag nagla-live, no, pero hindi pa naman ako nagla-live. So ngayon yung gamit ko ay itong mic na to. Okay, yan. Okay, puna tayo ng inyong bonus card.
King of Pentacles. Oh, wow. King of Pentacles ang inyong bonus card. Okay. Yan. So, titingnan natin ang inyong mga mensahe. Anong ibig sabihin ng mga cards na to? Okay. Queen of Cups. Ang Queen of Cups can indicate the presence of a supportive and nurturing person. No? Ang Queen of Cups, nagsisymbolize ito guys ng isang babae, no? Na isang nurturing person. A time for self-care or a need to connect with one's own emotion. Ito ang Queen of Cups. Kumbaga, ito yung characteristic ng Queen of Cups ay siya yung she is known for her deep empathy, no, and ability to offer comfort and understanding sa mga taong nasa palibot niya. So malamang itong Queen of Cups ay nagrepresent ito ng isang babae, isang ina, no, isang anak na babae, no, isang nanay na kung saan ay ito kasi guys, ang Queen of Cups ay natural caregiver, no? Nag-i-enjoy siya, no, sa pagbigay ng suporta, sa pagbigay ng pagmamahal. She often has a strong connection, no, to her creative side na maipakita at na maiparanas niya, no, sa mga taong nasa palibot niya ang kanyang pagmamahal, no, ang kanyang pagiging masaya na ma-explore yung nararamdaman niyang saya, no, at pagmamahal sa mga taong nasa palibot niya, ng mga pamilya niya or asawa at anak niya, no? Itong Queen of Cups. So, ang ito guys nagpapakita na isa ka, no? Kung babae ka, no, nanay ka, ikaw yung nagre-represent na to. Binibigay mo yung lahat-lahat mo, no? Taurus na babae, binibigay mo yung lahat mo. Yung love, yung oras, panahon, no? Ano pa ba? Yung pagmamahal, no, sa iyong pamilya na maibigay mo. Hindi mo man maibigay yung sinasabing financial, no? Pero naibibigay mo yung lahat ng efforts mo para kumbaga para para masuportahan mo, no? Emotionally ang iyong mga mahal sa buhay. Ikaw isang taong porsigido na maibigay yung full support mo lalo na sa iyong asawa, sa iyong mga anak, no? Ikaw yung nagno-nurture ng magandang asal, kabutihan, no, sa iyong pamilya. Ikaw yung kumbaga natural caregiver ka, no, sa iyong pamamahay, sa mga taong nasa palibot mo. Ikaw yung kasi you possess a strong intuition, no? At saka often guided, no, by your own inner wisdom, kumbaga. Na iniisip mo lagi yung kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay, no? Yung kapakanan ng iyong mga anak, kapakanan ng ikagaganda o ikakaunlad ng iyong pamumuhay kasama ang iyong asawa, anak, no? Nanay o tatay man. And the Queen of Cups, no guys, no, ang tawag dito, in general advice, no, the Queen of Cups encourages embracing emotions, no? Practicing self-compassion and seeking deep understanding, pagmamahal sa kanyang pamilya. So, in some cases, this card may suggest a tendency towards oversensitivity, emotional manipulation, or becoming overly absorbed in the emotions of others, no? Kung minsan, ang Queen of Cups, no? Minsan nakakaranas ka rin minsan na parang overwhelm ka, no? Sa iyong pagmamahal, sa iyong mga suportang na ibibigay mo, no, sa mga taong nasa palibot mo or mga taong mahalaga sa iyo. So, itong Queen of Cups ay nagsisignify talaga siya ng pagmamahal, no? Pagbibigay ng suporta at pang-unawa sa kanyang pamilya para masuportahan niya, mapapanatili niya yung harmony ng isang pamilya. Okay. And the Knight of Coins, well, Knight of Coins or Knight of Pentacles, ito ay kapirahan, no? Masasabi nating sa trabaho ito ay stable employment, no? Or a comfortable lifestyle, no?
Nagre-represent ito guys ng focus on building a solid financial foundation. Itong Knight of Coins or Knight of Pentacles. Na ma-achieve yung material success, no? Through sa mga hard work and perseverance niya sa buhay. Knight of Coins. So, kayo mga Taurus, no? Ang lakas ng ang lakas ng perseverance nyo, yung eagerness nyo, no, na maabot yung mga pinapangarap nyo sa buhay. No, lalo na sa trabaho, ang sipag nyo, nag-iipon kayo, no? Iniisip nyo yung kinabukasan nyo, na ma-achieve nyo yung, maibigay nyo yung hindi lamang pagmamahal, no, sa pamilya nyo, sa asawa nyo, sa mga anak nyo, maging sa mga material na bagay. Gusto nyong maibigay yung kaginhawahan para sa inyong pamilya, no? Success through hard work, no? Makukuha nyo yung lahat yan. And, well, financial freedom, stability, dahil sa inyong kasipagan. Kasama na rin dito guys ang Queen of Cups dahil sa kanyang suporta, no? Yung mga asawa, no, lucky kayo mga Taurus na lalaki kung may asawa kayong katulad ni Queen of Cups, no? Na talagang masipag, mapagmahal at talagang siya. Kumbaga pamilya talaga yung yung inuuna niya or yung main goal ng isang Queen of Cups ay mapanatili ang harmony sa pamilya at suporta sa kanyang asawang lalaki. Ayan. Queen of Cups and Knight of Coins. Page of Swords. Itong Page of Swords guys ay nag-i-embody siya ng keen mind, no? At saka nagde-desire siya ng knowledge, no? Wisdom. Often sparkling new ideas and approaches new beginning. Ang Page of Swords. So, ito guys ay nag-i-indicate siya ng start of a new project or a new relationship or opportunity na nagre-require siya ng focus and determination. Ayan, itong sword, ang Page of Swords. So, ito guys sa Knight of Coins or Knight of Pentacles, kasama si Queen of Cups, no, yung mga asawa ninyo, minsan kailangan nyo ng advice, no? Kailangan nyo ng suporta. Kailangan nyo ng mga ideas. So, itong si Queen of Cups o yung asawa ninyo, no, mga mahal kong Taurus dyan, itong Queen of Cups, ito napaka-supportive siya sa inyo, no? Napaka very mapagmahal, suportado, matalino, no? Matalino sa pag-balanse, no? Lalo na sa kakabuti ng inyong kinabukasan o inyong pamilya. So nagbibigay siya ng advice, no? Magbibigay siya ng advice sa inyo kung ano yung mga dapat gawin na ma-maintain yung harmony, ma-maintain yung kasaganahan, no? Sa inyong pamumuhay bilang mag-anak, bilang pamilya. So, dahil sa kanya, no, dahil sa inyong pagtutulungan bilang mag-asawa, bilang magpamilya, na-achieve nyo yung mga goals ninyo. No, mananatili or nananatili ang inyong kasaganahan, no, sa pamumuhay bilang pamilya. Dahil sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong mga determinasyon, hindi lamang ikaw, Taurus na lalaki, ang may determinasyon na makuha ang lahat. Maging ang asawa mo, or mga syota mo, or nanay mo, kumbaga kayo mismo, no, bumubuo talaga ng isang pamilya na masasabi nyong hanggat kaya nyo, or hanggat nabubuhay kayo, ay mamimintain nyo yung kasaganahan. Hindi man talagang sobra-sobra, pero pinapanatili nyong wala kayong poproblemahin sa mga anak ninyo or sa inyong future, no? Lalo na kung magiging retero na kayo or pinaghahandaan nyo kumbaga yung kinabukasan ng lahat, ng bawat isa. Okay, and the Two of Coins, itong Two of Coins or Two of Pentacles ay nagsisignifies ng balancing multiple priorities sa buhay mo, no? Managing responsibilities sa buhay mo, whether in work, no, sa trabaho, sa relationships, or personal na buhay mo. Personal na sa sitwasyon mo sa ngayon. So, it also indicate a period of decision making, Two of Cups. And kung saan you need to prioritize and choose sa pagpili ng mga landas na dapat mong tahakin. No? So, kailangan guys, isipin nyo mabuti anong dapat na. Kayo siguro guys, no, iba sa inyo dito guys, may mga
gustong tahakin na landas. Gustong, kumbaga, ay may mga goals kayo na gusto nyong makuha or gusto nyong takarin or gusto nyo yung daan na yun na gusto nyong daanan. No? So, kailangan guys, ibalanse nyo yung pag-iisip nyo, yung understanding nyo, lalo na sa pagpili ng mga dapat tahakin na daan. Kasi, pag minadali nyo yan at hindi kayo marunong or hindi nyo na napagtanto or napag-isipan ng mabuti, malamang yung mali yung daan na tatahakin nyo, no? No, matatahak nyo or tatahakin nyo. So, kailangan mag-ask kayo lagi ng guidance, mag-ask kayo lagi ng ideas, no? Para, kumbaga ay, magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng tamang desisyon, at na hindi mawala or hindi mauwi sa wala or hindi kayo kumbaga pagdating sa dulo ay hindi kayo ma-disappoint, no? Dahil sa choices ninyo na mali ang naitahak nyo, ay makakagawa kayo ng maling desisyon at magkakaroon kayo ng tawag dito, depression, no? Sa buhay ninyo. So, kailangan nyo i-prioritize, no? Ang pagpili ng mga dapat nyong landas na tatahakin sa buhay. And in financial context naman, kailangan mo talaga na i-manage yung finances mo. Sa in making budget especially, no? Kailangan, dealing with fluctuation income, no? Lalo sa mga hindi stable na income, kailangan wag labas yung pera, yung income nyo. Kailangan meron kayong ipon. Kahit na paunti-unti lang, guys. Kasi sinasabi dito, guys, ng barahan ninyo, mga Taurus, na sa finances ninyo, kailangan nyo talagang magkaroon ng budgeting management, no? Kailangan marunong kayong humawak ng inyong kasalapian. Kasi pag puro labas lang yung pera ninyo, walang pasok, lalo na sa mga unstable job dyan, mga unstable income dyan, so kailangan talaga kunting ipon lang, no? Na pag sa oras ng emergency, may mahuhugot tayo. Kasi sa panahon ngayon, guys, kahit na kadugo mo, hindi mo na malalapitan, no? Maliban na lang kung kumbaga may mahuhut sila sa'yo, may makukuha sila sa'yo, syempre, lalapit talagang mga yan, na magbibigay talaga yung mga yan kasi alam nilang kumbaga may makukuha sila sa inyo, no? Kumbaga nag-iisip sila ng balik, no? Sa inyo. So, kailangan talaga, guys, budgeting management, no? Ang paghawak ng inyong kapirahan, no? Ay kailangan may utak, kailangan balanse, no? Kailangan maging matalino. Kasi madali lang yung madali lang pera gastusin, no? Pero yung hanapin, paghirapan, sobrang hirap talaga, no? Okay. Two of Coins or Two of Pentacles. And Ace of Swords. Okay, ang Ace of Swords naman, guys, no? Ito yung nagre-represent siya ng new beginning, na mental clarity and intellectual power. So dito, guys, no, itong sa Page of Swords, pinapakita dito, guys, na nag-ask kayo, mga Taurus, no, na lalaki or mga asawa man dyan or mga anak, kung ano man dyan, nag-ask kayo ng wisdom, no? So itong Ace of Swords nagre-represent ng new beginning and intellectual power, no? Nagsisignify siya ng fresh start, often associated with breakthrough in understanding or a new opportunity, no? na require ang clear thinking and decisive decision or decisive action. Kasi nag-i-encourage ito, guys, na kailangan gamitin nyo yung intellect and logic, no? To overcome challenges and ma-achieve nyo yung mga success sa buhay nyo. No, basta marunong kayo, may talino kayo, no? Marunong kayo mag-decision sa buhay. Kasi ang positive aspect ng Ace of Swords, guys, ay tawag dito, nag-i-indicate kasi siya tuloy ng fresh start, no? New beginning, particularly sa mental ninyo, sa inyong mga pag-iisip, no? Symbolizes a clear mind, free confusion, and able to make sound judgment ang Ace of Swords. So, kailangan talaga, guys, balanse ang pag-iisip, balanse ang pag-uunawa, at kailangan, guys, may mga tayo kayong lalapitan, humingi ng ideas, no? Na pwede nyong magamit, or pwede nyong ma-apply, or pwede nyong mapag-aralan, no? Para hindi kayo magkamali sa mga desisyon na
gusto nyong tahakin or sa mga daan na gusto nyong tahakin sa buhay. Okay? Because the Eight of Coins, no? Eight of Pentacles, guys, ay nagrepresent siya ng dedication, no? Skills development and hard work ang Eight of Pentacles. So, kailangan, guys, no? Focus, dedication. Yun nga, sinasabi dito, guys, oh. Para hindi kayo magkamali sa buhay ninyo, sa mga decision ninyo, sa inyong mga daan na tatahakin, kailangan nyo ng focus. Kailangan nyo ng dedication, no? The Eight of Pentacles highlights a period of intense focus on a specific task of goals, no? And often nag-i-involve ito, guys, ng learning perfect skills, no? Na may apply nyo sa buhay nyo. Kasi nag-i-indicate ito, guys, na you are actively learning and improving your abilities in a particular area sa buhay ninyo. So, kailangan na, guys, through dedication and hard work, magiging ma-achieve mo yung level of mastery and mga pinipili mong mga bagay or daan na tatahakin mo, makakamtan mo at makakamit mo talaga yan dahil sa inyong perseverance, sa inyong dedication, and sa inyong focus sa buhay. Ito yung Eight of Coins or Eight of Pentacles. So, ayan, guys, itong inyong kailangan lang, guys, no, kung gusto niyo man makuha or makamtan ang mga minimithi niyo sa buhay, kasi ang Knight of Coins or Knight of Pentacles kapirahan, no? So, makukuha niyo lahat yan, guys, no? Maganda yung nyo. Maganda, kumbaga, ay mananatili yung harmony or kasaganahan sa pera ninyo. Dahil ang inyong bonus card ay ang King of Coins. So, ayan. Ang King of Coins or King of Pentacles ay associated siya ng financial stability, wealth, lalo na ability to create and maintain a comfortable lifestyle. Yung King of Coins. So, kapirahan itong King of Coins. So, may prosperity, no? Nag-i-indicate ito ng period of prosperity, practical success, stability and practical success. So, nagpapakita ito na ikaw ay isang powerful, no? Presence who cares his loved ones. Ito nga, dito. Kasi napaka-powerful mo yung Knight of Pentacles or Knight of Coins or King of Coins. Ginagawa mo yung lahat. Lahat-lahat. Kahit anong hirap man sa buhay, no? Pagod ka man, no? Naghihirap ka man, nilalaban mo yung lahat-lahat, no? Para mabigay mo yung dapat mong maibigay na comfortable life sa pamilya mo. King of Pentacles. So, kumbaga, ikaw yung the King of Pentacles, guys, is the boss, no? You are just naturally gravitates to being in charge, no? Sa pamumuhay mo. Ikaw yung in charge, no? Sa kaginawahan ng pamilya mo. Kumbaga, ikaw yung humahawak, no? Ikaw yung haligi na, tawag dito, haligi na may taguyod mo or mapananatili mong masagana ang pamilya mo. Maibigay mo yung lahat, no? Lahat-lahat na kaginawahan sa pamilya mo. Swerte ka rin sa iyong kabiyak, no? Dahil ito ay very supportive. At dahil sa inyong determinasyon na pagmamahal, focus, dedication, makukuha at makuha nyo ang inyong mga minimiti, ang inyong minimiting kasaganahan sa pamumuhay. So, ayan. So, minsan may pagka-bullish ka, pero and na stubborn ka, no? In getting your way, but you're typically fairly easygoing person. Minsan na may misinterpret ka ng iba na para akala nila bullish ka, no? Pero hindi nila alam na napakabuti mong tao. Typically fairly and easy like going person ka. King of Coins or King of Pentacles, no? Ayan. So, yan, guys, no? Ang King of Coins or Knight of Coins, Knight of Pentacles. Ayan. So, kailangan lang, guys, determination, no? Gusto niyo makamtan ang inyong minimiti sa buhay. Talagang makakamtan ninyo, mananatili ang kasaganahan sa inyong pamilya dahil sa inyong determinasyon. So, kailangan ng, guys, focus, no? Focus lang, no? Huwag magkamali sa mga desisyon sa buhay. Kung may kabiyak ka, importanteng tao sa'yo,
Kailangan mag-ask ka ng guidance, ask ka ng ideas. Hindi niya mga ideas na ibibigay niya. Kailangan mong i-apply or pag-aralan ng mabuti para yung landas, no, yung mga goals na gusto mong tahakin sa buhay ay mararating mo na walang mali, na hindi ka magkakamali, kumbaga. Okay? Dahil sa katalinuhan mo, perseverance and dedication, lahat yan guys, perfect. Perfect ang magiging pamumuhay ninyong mag-anak, no? And kasaganahan, syempre, no, paparating. At sa mga araw na to guys, makikita ninyo yung pagbabago sa buhay ninyo. No, kailangan lang guys, kumbaga ay cooperation ng bawat isa. Bawat pamilya, bawat membro ng pamilya. Kailangan cooperation, kailangan focus, kailangan dedication din. Hindi lang po isang tao ang kailangan magdala, no, sa kaunlad ng pamilya, no, kaunlad ng or ikakasagana ng isang pamilya. Kailangan po buong pamilya or suportado ng bawat isa, ng bawat pamilya ang lahat, no, ng mga desisyon yung gawin sa buhay. So, suportado ng bawat isa. Okay. So ayan, Taurus, good luck sa inyong month of July. So, maring unexpected blessings or unexpected financial, no, ang makukuha ninyo or matatanggap dahil sa inyong mga porsigidong desisyon, porsigidong tawag dito, dedication and focus na makamtan ang kaginawahan sa inyong pamilya. Okay, good luck mga Taurus. So ganda ng inyong inyong reading. Galingan ang pagdesisyon at pagpili ng tama. Landas na tatahakin. Okay. So, yan guys, ang inyong reading, mga mahal kong Taurus. Okay. So, titingnan natin. Okay, ayan. Wait lang guys para makita nyo. Titingnan natin, mag-a-ask tayo sa inyong insight oracle card. Okay. 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 What do Taurus need to know about sa kanilang kapirahan or sa kanilang karera, sa pananalapi, sa pagpasok or sa buong buwan ng July? Okay. Yan. Kuha tayo ng 3 cards. Earth sign. Ayan, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth sign. So, malamang talaga kayo ito para sa inyong reading natin. So, ayan, Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. This is all for you, ang reading. And malamang guys, Taurus, Virgo, Capricorn, itong mga person na to ay lamang isa sila sa makakatulong sa'yo sa pagpili ng tamang desisyon or sa pagpili ng mga o sa pagbibigay ng mga ideas, no, itong mga sign na Virgo and Capricorn. Oh, ayan guys, luck is on your side. Itong sinasabi ng inyong baraha. Ayan, luck is in your side. And last card, manifest. Tell the universe exactly what you want. Ayan. Okay, malamang guys, no, dito kasi sinasabi dito sa barahan natin na kailangan natin mag-ask ng ideas, no, sa mga taong na importante sa atin, nasa palibot natin para hindi tayo makaiwas tayo ng maling desisyon. So, malamang na ang mga person na ito ay malamang malapit sa inyo, no? Pwede sila makapagbigay sa inyo ng mga ideas, no, na pwede nating i-apply o pwede nating pag-aralan. Okay? And manifest. So, kung ano yung mga minamanifest natin sa buhay, guys, no, kailangan ipaalam natin through prayers, di ba? Ipaalam natin through asking or prayers na kung ano yung mga minimithi natin sa buhay, ano yung gusto natin sa buhay. Kasi di ba ganoon naman talaga pag nagmamanifest tayo. Sinasabi natin sa universe, sinasabi natin sa Panginoon, sinasabi natin yung mga manifestation natin na minimithi natin sa buhay. So, kailangan tell the universe exactly kung ano talaga yung gusto nyo na makamtan or ma-manifest para may, kumbaga, malaman or makita ng universe kung ano yung gusto nyo talagang makuha. And luck is on your side. Ayan. Through perseverance, through dedication, through focus, no? Cooperation ng buong pamilya,
Luck is on your side, Taurus. Ayan. Knight of Coins, Knight of Pentacles. Ayan. Luck is on your side. Okay. Ayan. So, ayan guys. Kita nyo na inyong baraha. Ayan. So, talagang mamimintain nyo guys ang kasaganahan ng inyong pamumuhay, ng inyong buhay, no? Dahil sa inyong perseverance, sa inyong kapirahan. Maaaring unexpected blessings ang parating sa inyo. Ayan. Unexpected money income, no? May mga parating sa inyo guys, no? Kasi yung luck ay nasa inyo. Ayan. So, Taurus, good luck for your reading. Good luck sa inyong buwan ng July. So, hoping maging positibo tayo sa lahat ng bagay. Huwag magkamali sa pagdesisyon. Huwag magmadali. Trust the process, no? Step by step. Ang pagtahak sa mga landas na dapat nating tahakin sa buhay. Sa pag-reach ng goal, kailangan may dedication and focus. Okay? So, good luck mga mahal kong Taurus. And see you soon and have a nice day. Good luck guys. I love you. And bye. Ganda naman. Knight of Coins. Knight of Pentacles. Wow. This is one of my favorite card. Knight of Coins. Ganda naman. Wow. Okay, love you guys. Love you. Palangga ko kamo. Paghalong. Take care and God bless. Bye.